Hello nga po muli sa inyong lahat. Narito na naman po muli ang inyong lingkod. Narito po kami sa karagatan at kami nga po ay namasyal upang maligo. At dahil dito napakarami ho naming natanggap na biyaya. O di ba ay napakasarap nga ho niyan gataan. Naku! Pero bago nga ho ang lahat, aki pupunta muna ho sa aking kapitbahay. Sila nga ho ay umuwi dito sa probinsya at galing sila ng city at pabalik na naman po ulit sila. Kaya ho tayo ay papasyal. Kaya naman, dali-dali na kami pumunta ng aking pambansa. Doon ho sa kanilang bahay. At nung kami nga ho ay nakarating na, ay dito nga ho ay naabutan namin sa kanilang bakuran, ay nagugupit na nga ho itong si Ate Arlene. Ay yan nga ho ay si Auntie Plos ang kanyang ginugupitan ng aking pong mabait na kapitbahay. Matapos nga ho yan, ay sinundan nga ho yan ng aking ninang Pele. Ay sabi ko nga ay mauna nga ho sila at ako nga ho ay nakapag-aantay pa naman. Kaya nga ho ay ako'y nagapasaway diyan. Ay minsan nga lang ho mauwi itong si Ate Arlene. Kaya nga ho pag siya ay nakap-uuwi ay kami ho ay nagapagupit. At nariyan na nga rin ho itong aking isa pang sexing ninang. At sa sila nga rin ho ay magapagupit. At nung natapos na nga ho yan ng aking ninang Pele ay ako na nga ho ay umupo. At kami nga ho ay nagabiruan ay siya nga ho ay libre ko nga ho sa paggupit. At kaya naman ho, inumpisan na ako nga suklayan dyan ni Ate Arlene at tinanong niya ako kung hanggang saan daw ho ang aking ipapagupit. Ay sabi ko, iksian na nga niya ho kako at lumapit nga ho itong aking ninang Pele at ipagupit ko nga raw ho ay yung visit bombs. Oh my God. Ay kami napa-smile na lang sa kanyang hairstyle. Ay sabi ko nga ay ayoko na nga boys bomb. Boys bomb pala yung tinutukoy niya. Ay kami napa-smile God. lang. Ay sabi ko ay ipapaiksian ko na nga lang itong aking buhok. At muli nga ako kung nilapitan ni Ate Arlene at minustrak ko na nga lang ho sa kanya yung style ng aking ipapagupit. At hindi ko nga ho alam kung anong tawag dun sa style na yon. Kaya naman nung kami nagkaintindihan na ay inimpisahan na nga ho kung gupit-gupitan yan. Sabi ko iksian niya na at matagal na naman ho siya makakabalik. At pagbalik ho niya mahaba na naman ho ang aking buhok. Sa kanya nga ho kung nagapagupit gawa nga ho ng magaan po ang kanyang kamay. Kaya nga ho mabilis humaba na itong aking buhok. Ay last December lang ho ang huli niyang gupit sa akin. Kaya nga ho ay ito na naman at napakahaba na naman ang aking buhok. Pangsamantala ko nga hong tinitigan niya ang aking buhok at ako'y nang hinayang sandali. Nang hinayang pa iyon. At maya-maya nga ho dyan ay umupo na nga ho dyan ng aking napakagwapong ninong. At siya nga raw ho ay magpapagupit na. O diba? Ibang nga raw ho ang nagugupitan. Bumabata nga naman. At salamat nga ho kay Ate Arlene at siya ho ay nauwi at kami ho ay nagupitan. Maya-maya pa nga lang ho ay dumating na tong si Tita B, si Gob. Yan na nga ho ang ating mabait na kapitbahay na nagpaalmusal sa atin noong nakaraan. Ay nagaposing-posing nga ho sila dyan. Ayan ho ay ang Periol sister. O diba? Ay napakamasayahin nga naman talaga nitong aking mga kapitbahay. Ay sabi ko nga ay picturean ko sila. Ay nagaposing-posing nga ho Oh sila my diyan. God. O diba? Isa na all. Ako nga po ay nilapitan ni Tita B at maganda nga raw yung buhok na gupit sa akin. Ay isa na all. Ay meron nga hong labis kaya nga ho binawasan muna ni Ate Arlene. Ay sabi nga niya ay gamitan ko daw ng roller. Ay kasabi-sabi ba naman ho netong aking kamaritesan? Ay yung roller nga daw ho dun sa pangpintura. Ano yan? Boys yan. Charot. Ay nako. At nung matapos na nga ho kaming gupitan lahat, ay ako nga ho ay nakimarites muna dito kay Tatay Charles na naghihiwa nga ho netong puso ng saging para nga ho lutuing otan. Otan ho ang tawag sa amin ng gata. O diba pag meron ka nga ho niyan ay solve na yung pagkain. At tumatapos na nga ho yan ay dali-dali na nga ho kung umuwi at para nga ho magpakain ng mga alaga. Ito na nga pala yung project ni Mother Dear. O diba sa labas pa lang ay napakaganda na ng kanyang mga nakadisplay na halaman. At ito na nga pala guys yung mga alaga niya at mukhang nagugutom na. O nga ko ay timplahan ko na nga ho sila ng pagkain. At habang nga ho tinitimplahan ko sila ng pagkain, ayan ho ay naglaro ho sila ng aking pambansa dyan. At maya-maya nga ho ay ako nagpakain na nga ho sa kanila at baka nga ako ay nagugutom na at kawawa naman at baka mga yayat. Wala nga ho dito ang kanilang mama at papa. Kaya nga ho ako ang naga-babysitter sa kanila. Ano yan, bata? At habang nga ho pinapakain ko nga yan yung mga alaga dyan, ay sabi ko ay sila'y papaliguan ko at para naman na malinisan ng kanilang katawan. Para nga ho mabos-bawasan ng kanilang init na nararamdaman. At para nga ho hindi sila mangati, lalo na nga ho ngayon na tag-init, dapat madalas ho silang pinaliliguan. At para nga ho hindi sila mabansot. At kaya nga yan, pinaliguan ko nga ho sila ng maigi at ng ma-fresh nga ho ang kanilang katawan. At nung matapos ko nga ho silang pakainin at paliguan, ay sila
sila nga ho ay pinabayaan ko na at ako nga ho ay umuwi na ng bahay at kami nga ho ay mamamasyal dito sa dagat at tignan nyo naman ang dagat. O high tide nga ho ngayon o taob ko nga tawagin sa amin at napakasarap nga hong maligo dyan o diba libre pa. Kami nga ho napasyal dito sa dagat at para nga ho kalanghap ng sariwang hangin mula nga dito sa karagatan. Ito nga ho talaga ay napakaganda ho sa ating kalusugan. Tumutulong para lumakas nga ho ang ating mga resistensya o diba? Tignan nyo naman ho itong aming lugar. Napakaganda at napakalinis nga rin ho nitong karagatan. O diba? Pwede ka nga ditong maligo na hindi ka nagagastos pa ng napakalaki. Basta nga daw ay may dala ka ng baon at pwede ka nang magpasawa dito sa karagatan. Maligo hanggat gusto mo. O diba? At nariyan na rin ho ang aking kapitbahay. At sila nga ho ay nagalangoy na ho at ako'y pinuri nga ho nilang maganda nga ho ang aking bahok. Ay sana all. At yan nga ho. Ayan, do, diba? Napakaganda kahit medyo mabato dyan sa gilid. Pero napakasarap hong lumangoy. Ito nga po ang aming beach. At ito po ay pinangalanan na N Beach. And enjoy day and night. At yan nga ho ang aming kapitbahay. Si Ate Erlyn yung aking nagupit sa akin. At dahil pabalik na nga ho sila ng city, kaya ho sila ay magapasawa na ho dito na lumangoy dito sa dagat. Matagal na naman ho bago ho sila makabalik ulit dito sa probinsya. At saktong-sakto naman ang kanilang pagpunta dito sa dagat. High tide at napakasarap ho lumangoy. O diba? At ito nga rin ho ang kanilang baon. May biko, may pansit, meron dyan na hot cake. At ito po ang gusto ko sa lahat, ang tuyo. Nako, napakasarap ho niyang kumain dito sa tabi ng dagat. Lalo na nga ho ikaw nakakamay. Nako, talagang ikaw gaganahan nga naman kahit tuyo lang ang iyong baon. Ako nga ho rin ho ay kumain na nga rin ho ng biko diyan at nakisalo na nga rin ho ako sa kanila. Ako nga ho ay in-invite nila na pumunta dito ng N Beach at maligo. At ito na nga ho ang aming N Beach, Libtong N Beach. Bakit nga ho ba N Beach ang tawag dyan? Dahil dito makapag-i-enjoy ka day and night sa dagat. O diba? Ay sana all. Ako nga ho ay nagsubo-subo na nga ho dyan ng pansit at pinalaman ko nga ho sa tinapay. At ako nga ho ay napa-smile at humihingi nga itong si Ate Arlene ng tinapay na pandiregla. Yung may pula nga ho doon sa may tinapay. At habang ho sila kumakain dyan, maya-maya may dumating nga ho biyaya mula ho sa karagatan. At yan nga ho ay, ang sabi ni Ate Kitty dyan, ayan ho ay 53. At pag ho nakulangan ay 52. At pag naubusan ka nga ho ay 50. Charot. Yan ho ay pugot po. Pugot ha yun sa amin. Ang tawag ho dyan. Yan ho ay yung anit niyan ay matigas at hindi po yan mahihiwa. Basta-basta. Yan ho ay iniihaw lang at yan nga ho ay buhay pa o. At habang inaantay nga ho namin yung na maluto, sila ay nagaselfie dyan at kumakain nga nito nga sumang inayat. At nung maluto na ay kami ay nakikurot-kurot na nga rin ho kami dyan sa inihaw na isda. Yan na pugot na isda. At maya-maya pa lumapit na nga ito si Ate Kids at nakikurot na nga rin ho siya. O diba? Sariwang-sariwa at napakatamis nga ho ng laman yan. At itong mga pusa ay nagasabunaton na nga ho dyan. Naku, nag-aagawan nga ho doon sa buto. Ay, naku naman. At nung matapos nga ho kami kumain, ayan ho at bumalik nga ho yung iba sa dagat at nagalangoy na nga ho dyan. At kaya naman, nagapasawa na nga ho sila sa dagat habang nga ho libre pa at matagal na naman ho bago ulit sila makalangoy dito sa dagat. O, diba? At meron pa nga ho ditong biyaya mula nga ho sa karagatan. O, diba? Isa na all. O, yan nga ho ay kugita. At saka nga ho yan ay liswe. Ang tawag nga ho niyan sa amin. At napakasarap nga ho niyan na gataan. Ayan po ay may 5 piraso nga ho ng kugita. At yan nga ho ay nagtimbang ng 2 kilo bawat isa. At napakabigat nga ho. Ay nako, ay napakasarap nga ho niyang gataan. At yan nga ho ay babaonin nila. Pabalik nga ho ulit ng city. O diba? At yan lang. At sana'y nag-enjoy ka muli sa iyong panonood. Huwag mo akong kalilimutan i-follow. Thank you for watching. Love you. Babu!